What's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, sir, may customer tayo Hyundai Elantra. Yan, automatic transmission. Yan, may nakasulat P. Tapos, ang problema ng customer, hindi daw maandar. Tingnan natin yung fault code muna. Fault code, read fault code, crankshaft circuit. Ayan, A. Nakalagay. Yan o. Crankshaft sensor circuit A. Tingnan natin dito. Ang palatandaan natin, pag crankshaft sensor A, hindi yan pumapalo pag pinapaandar mo. Tingnan natin ha. Start. Wala, hindi umangat. Hindi pumalo mga sir. Malamig. Isa pa. Baka nag-faulty lang. Wala talaga kahit apakan natin RPM. Ngayon, ang sabi nila sa akin dito, ano daw to? Napalitan na nila ng crankshaft sensor. Tapos nakita ko na rin yung sunog yung ECU niya mga sir, pero na-repair na. So wala naman nagiging problema na. Kasi RPM nakikita ko magiging problema doon. Tingnan natin dito sa harap. Hyundai Elantra automatic manual transmission. Automatic transmission na 2012. Okay. Ang gagawin natin, galing doon sa crankshaft, paakyat tayo dito. Yan, papunta. Tingnan. Yan. Tingnan natin yung wiring sa crankshaft. So, palatandaan natin doon, hindi siya pumapalo. Hindi gumagano, no? Yung crankshaft. Ibig sabihin, ang magiging sira noon, crankshaft sensor, wirings, ECU. Tatlo. So, nakita naman natin sa ECU. Dito na tayo. Yan, paakyat. Dito galing, paakyat. Dun. Okay. So, trace muna natin. Yan. Hindi lagi, pagka nasira ang, ang sasakyan na nito. Bunutin natin to. Yan o. Hindi lagi, pag nasira ang sasakyan ganito, ECU agad, ECU. Dapat, meron muna tayong, check up muna. Hindi dire-diretso, ECU agad. At tingnan natin yung wiring, yan yung socket niya. Papunta sa taas. Tingnan natin to isa-isa. Yan. Kasi pag sinabi ECU, madodoble agad yung sira. Paano pag hindi? Nagbayad na ang customer, hindi pala sira. Pero sa ko kasi, sa bihira masira ang nito eh. Yun, bago lang yung crankshaft sa loob. Bihira masira dito ang ang mga wirings ng Hyundai kasi matitibay sila. Mga sir, paandar ulit tayo. So binalik natin yung wire dito, yan sa ilalim. Chinik na natin yan, brown tsaka white. Ang Elantra madaming pala. Nung tiningnan ko, merong brown tsaka white. Tiningnan ko yung gas din, sinubukan ko baka Tapos ito, tinanggal ko, yan. Kasi nagtingin ako dyan sa crankshaft. Ito yung dalawa. Yung white tsaka brown na yun. So, tinignan natin yung reading. Tapos mamaya, ulitan ko. Tingnan ko anong reading yan. Kasi ayaw talaga niya mandar. Ngayon, inisa-isa natin yung wirings. Maaari ko, tingin ko, lumuwag yata si lalim. Ito na mga sir. Yan. Naka-off. On natin susi. Ang palatandaan kasi ng mga sir, una, ito. Cranking lang siya. Kung may iba namang problema nito, ayaw na rin umandar, no click, no crank. Ito ayaw umangat. Pag in-start mo, ayaw, wala. Ito ngayon, subukan natin start. Uy, umandar pero ayaw umangat, rev natin. Nako, stock up. Ayun, stock up nga lang siya, dipukpok. Dipukpok sa ibabaw. Off natin mga sir. Yan. On. Tingnan natin maigi check engine kung gumagana. Ayan, may check engine naman. Start natin. So, hindi natin pupukpukin yan. Napukpuk na natin eh. Start. Yun, mandar na. Tapos tumaas. Oh, may galit. Alright. Okay, so wirings talaga dun sa socket. Inisa-isa natin. Yun. Okay. Reverse. Neutral. Drive. 1. Ito wala naman tayong ginawa dito sa transmission. Yun, sinubo ko lang siya mga sir. Yan.
Automatic. Buksan natin ang aircon, fan, tapos AC, blower. Ito na aircon pala. Yan, ganyan. Naka-full na yan. Max. Pwede max. Ito lang tayo. So yun na. Okay na siya, Rev. Right. So basahan ulit natin yan dyan. Sa scanning, tingnan ko kung may fault code. Ayun. Yan, naka-off ulit tayo. Off natin si aircon. Scan ulit natin mga sir. Kasi may crankshaft siya kanina. So nag-wire to wire tayo. Tapos nawawmali tayo. Akala natin yung may mga sira doon sa... Kaya pag ganitong problema, hindi talaga tayo dapat diretso na ganito sira. Baka ito na, diretso sa kung ano, mga module, ganun. Kailangan i-troubleshoot din talaga. Madilim. Yan. Alright. Sa engine kanina may fault code. Ayan, may fault code pa rin siya. Sa engine. May fault code pa rin isa. Tingnan natin kung ano fault code yan. Tapusin lang natin to. Yun, naka-on na siya mga sir. Naka-on lang yan ha. Buoyant check engine. Basahin natin kung ano fault code. Kung crankshaft ulit yan na circuit A. Natin ha. Labo. Grabe. Connecting. Yan ha. Trouble code. Anong trouble code niya? Tingnan natin. Crankshaft pa rin. Yan o. Crankshaft A. Circuit. Palabo-labo to. Yan o. Crankshaft A circuit mga sir. Ganun pa rin yung fault code niya. So clear natin yan. Kahit may fault code siya mga sir. Ayan o. Hindi natin i-clear ha. Start natin. Gagana yan o. Yun. Napansin nyo umaangat. Off natin. Clear na natin yung fault code. Para sa next troubleshooting, kung may problema man, ito na-erase na natin lahat. So next fault code na lang kung magkakaroon man siya ng problema. Yung wala na. Bura na. Yan. Engine, wala nang fault code sa engine. May isang fault code, saan yan? Airbag dito yan. Okay, baka clock spring yan. Wala nang fault code, engine. Yan. So, tingnan natin doon, abangan natin, yan o, engine. Wala nang fault code. Abangan natin sa labas mga sir, kung ano reading ng crankshaft pagka pumalo. Kasi ang reading kanina, 1.7 lang. 1.7, dalawang paa. So, hindi naman siya fusible. Abangan natin. Sige, mamaya. Sir, usap tayo mamaya. May ginagawa lang. Tawag ka na lang mga after 30 minutes. Ayan. Ito. Ang reading natin dito kanina 1.7 volts, yan sakto 1.7 volts, yan. Sa kabila, sa brown 1.7 din yan. Tayo. Yan. Wala reading pala ang brown. Yan 1.7 din yung sa brown. Sige, Trek, start mo. Tingnan natin kung ano reading niya pag umandar. Tik, meron ba siyang Start. Yun. Yan ang andar niya. Matining. Yan ang andar ng crankshaft. Yun. Crankshaft yan ng kanina wala yan. Bagsak talaga siya. Dapat meron siyang 5 pababa. 5 to 1.7 volts. Taas baba. Yan Alright. Tapos sa kabila, sa brown, sa puti yun. Yung binasa natin. Sa brown naman, kailangan kasi makuha natin to kasi pag circuit A baka sunog. Yan ito yung 5 volts. 5. Yun, parehas na siya, taas baba. Yan yung 5 volts, ito yung mababa. Yun, 4 volts, 4 lang, vernis, 4, minsan lang magpa 5. Yung mga reference, pag wala yan, pwedeng putol ang wirings, pero madaling ma-identify kung putol ang wirings, kasi inisa-isa na natin kanina, gaya yung sinabi ko, hanggang dito yan, sa ilalim. Yung ilalim na to, yan yan yung binasahan natin yan sa crankshaft sensor yan, yan. Ito. Kaya kita mo yun basahan, yun sa dulong yun, ito na reading nya 4 volts yung white, yan 4 volts ang white, 5 volts yung brown. Yung brown naman sa bandang gawing gilid, yan 5 volts siya. 4545. Humina na.
Okay, yan yung reading ng crankshaft natin mga sir. Ayan. Pagka putol yan, hindi talaga andar. O pagka sira, hindi rin naandar. So kailangan i-troubleshoot. Ang crankshaft, ang dinadrive ng crankshaft, sensor, wirings, computer box. So bali 3. So ang computer box rin, wala naman ako nakitang sira eh. So nag-wire to wire tayo. Yung wire talaga niya may problema. Alright, okay na to mga sir, tapos na. Hyundai Elantra 2012, automatic transmission, automatic tsaka manual, para sira nun. So cranking, no start, napalitan ng crankshaft, ganun pa rin sira. Ngayon kailangan i-troubleshoot. Alright, thank you na mga sir. What's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So